Ang 22, ang sinabi ng Bible sa Psalm 22 verse 6. Sing forth the honor of His name. Make His praise glorious. Pagpalain ng Ama kanyang salita sa pangalan ni Kristo na ating tagapagligtas. Yung sinabi ng Bible dito na yung papuri sa Diyos, dapat paigtingin pa natin. Kung nag-e-enjoy tayo sa isang bagay at nais natin itong ikalat, yumabong, palalain pa natin, ibig sabihin, ang pagpupuri sa Diyos. Hindi tayo dapat na humuhupa sa pagpapasalamat, papuri. Dapat galing sa puso. Kung paano itong bagyo na nakakaantala sa maraming bagay sa atin, ay bumabagsik ng bumabagsik paglipas ng panahon. Pero nagdudulot ng maganda sa ating dam, sa halamanan, sa pagbalanse sa ating kalikasan. Yung pagpupuri sa Diyos, dapat galing sa puso, lumalaon, nagiging natural ang pagpapalaganap, pagpapalaki, ipagbubunyi, ipahahayag. So kaya ko ito sinasabi kasi maraming Kristiyano, lahat tayo, kagaya natin, maraming Kristiyano ang hindi magawang magpasalamat sa Diyos, hindi magawang magpuri sa Diyos. Sabi ko nga, sa pagkain hindi marunong magpasalamat. And yet, pag hindi na bigay ng Panginoon ang kanyang hinihiling, nagwawala siya. May mga tao claiming to be Christians, walang joy, hindi makuha ngumiti, hindi maging excited sa pagsamba, pag-aakay, hindi na titinag, hindi na gagalak sa mga bagay ng Panginoon or not even participating sa paglago ng gawain, as in, wala lang. Parang routine. Sunday, punta, uwi. Tayo, upo. Mga kapatid, ang sabi ng Bible, lumago tayo. Ngayong umaga, nais kong ibahagi. We need to have powerful praise and the highest honor para sa ating Panginoong Diyos na si Kristo. And mind you, kung talagang naghahangad tayo ng kagalakan sa puso, yung natural, yung kusa at hindi fake. May mga tao kasi na, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. At sinabi ng speaker ng baway, napunta sa impyerno ng mga tao. Sabi ng mga tao naman, praise the Lord, praise the Lord. Hindi natin kinukonsinti or inaayunan ng walang katotohanan, kaplastikan na praise the Lord, hallelujah. Ang sinasabi ng Biblia, whenever you say praise the Lord, dapat sa puso galing. Whenever you say hallelujah, o papuri sa Diyos, ipinagbubunyi natin ng Diyos, pag namutayo sa ating labi, dapat totoo talaga. Or simply say, Panginoon, salamat sa iyo. Lord, thank you sa maghapon. Yung bang hindi ka kailangan maging showy, hindi ka kailangan maging pakitang tao, and whenever we say praise the Lord, or even say hallelujah, hindi po masama yan. Salita ng Diyos yan. Dapat galing sa puso. Now we will discuss, pag-uusapan natin, ang isang pangyayari sa buhay ni Jehoshaphat. Pero bago yan, nasa 2 Kronika, kabanatang 20, ulitin natin sa isang tunay na Kristiyano, parang minsan napakahirap magsabing, Panginoon, salamat sa iyo pag kami mga hindi magandang nangyayari sa buhay. Ang daling magpasalamat pag maganda nangyayari. Ang daling magpuri sa Diyos pag lahat ng bagay, ayan, maliwalas, maganda, lahat ng gusto mangyari, nangyayari, lahat ng gusto mong makakuha, andyan sa iyo. And it's just easy to say, Lord, thank you sa biyaya. Normal o yun. Pero it is not very common na ang isang Kristiyano will say, sa kabila ng problema, sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng mga suliranin,
madalang na madalang ang magsasabi sa Diyos na Kristiyano, na may karamdaman, may sakit, may pagsubok, may problema, ang magsasabi, Panginoon, salamat po. Sa kabila nung ako may sakit, buhay pa ako. May text kanina, isa sa kapatid natin, salamat sa Panginoon. Sa bagyong ito, iningatan tayo. Salamat sa Diyos sa magdamag na ulan, isang linggong walang tigil, binantayan tayo. Panginoon, kahit paano, salamat po sapagkat magkakasama kaming pamilya kahit may sakit ang isa sa amin. Yung matutunan natin na magpasalamat sa Diyos kahit anong kalagayan natin sa buhay. Bigyan ko example. Sa Job chapter 2, verse 9 and 10. Si Job mayaman. Lahat, alam natin pag-uusap, mayaman siya. Marami ari-arian, gandang pamilya. Sinubok ng Diablo, pinayagan ng Diyos. Isa-isa na wala ang kanyang ari-arian, kabuhayan, lahat ng kayamanan niya, at pati ang kanyang mga anak na matay. At natira kanyang asawa na dapat sana kasanggan niya, na dapat sana ay katuwang niya. Ang sabi sa Job 2 verse 9, mananatili ka pa ba, sabi ng babae sa kanya, na magdapat sa Diyos? Sa kabila ng mga nangyari sa iyo, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? At sinabi sa kanya ng babae, itakwil mo na Diyos. Mamatay ka na. Ano sabi ni Job? Ikaw ay nangungusap, nagsasalita, kagaya ng mga hangal na babae sa paligid. Hindi yan nasalita ng isang matinong Kristiyano. Kumbaga, sa aking interpretasyon. Ikaw ay nagsasalita kagaya ng mga hangal na babae. Tayo may magpapasalamat na sa Diyos sa magagandang bagay na tinanggap natin. Hindi ba tayo marapat din tumanggap din ng mga bagay na hindi hindi natin nais? Or mabuti na ba tatanggapin mo? Hindi ka ba tatanggap ng masama mula sa Diyos? Ibig sabihin, magpapasalamat lang ba tayo dahil sa Diyos dahil maganda ang ating buhay? Magpapasalamat lang ba tayo sa Diyos dahil maganda ang ating kinalalagyan? Paano pag may sakit na? Paano pag may problema na? Paano pag wala ka ng pambiling bigas? Paano pag binabaha ka na? Are you going to curse him? Sabi ni Job sa kanya, napahangal-hangal mong babae. Kahit mabuti o ano mas umasating natin, pag ito'y hinayaan ng Diyos mangyari sa ating buhay, huwag tayong hindi magpapasalamat. Hanap tayo lagi ng ipagpapasalamat natin. So, yung salitang praise the Lord, hallelujah, salamat sa Diyos, napakadalang yan mamutawi sa bibig o labi ng isang totoong Kristiyano. And sa mga mananampalataya ng araw, napakahalaga sa kanila ng purihin ng Diyos, pasalamatan siya, parangalan siya, dahil alam niya kung bakit. Yun ang sikreto ng biyaya ng Diyos. Pag natutunan natin maging grateful sa Panginoon, yun po ang sikreto ng pagpapala pag-usapan natin ni Amya. So, whenever we honor and praise God, we will uncover things na hindi mo aakalain pwede mangyari sa atin. Again, ang daling magpuri sa Diyos when you are having good times. Pero, are you willing to thank Him sa kabila ng despair, distress, demands, desolation, depression? Sana po. Dahil sa ganung panahon ng kabigatan, when you say, Lord, thank you, alam ko po hindi mo ko pinababayaan, the Lord will deliver you. The Lord will help us. The Lord will rescue us. Pag naman tayo tinulungan ng Diyos, using other people, magpasalamat naman tayo. Matuto tayo maging grateful. So, yung sinabing hallelujah or praise the Lord or yung papuring iyong sa Diyos niyan, it means you are boasting. Ipinagmamalaki mo Diyos mo. Ipinagbubunyi mo siya. Kung paano natutuwa mga Pilipino sa pagkapanalo ng isang boxer, isang tennis player, they really rejoice. Tayo dapat ipinagbubunyi natin ang Diyos natin. Dahil you are ignoring yourself at ang Diyos na itataas. Pero pagka tayo ay hindi marunong magpuri sa Diyos, walang pasasalamat, we are preoccupied ng ating sarili and it is impossible
to remain focused sa Diyos. Sa unang Korinto, chapter 1, verse 31, sabi ng Bible, ipagmalaki natin ang gawa ng Diyos. Are you proud of your God? Yung anak natin, nakatanggap ng certificate ng pagkilala, ipinagmamalaki natin. Nakagawa ng isang maganda, kinilala ng isang community, ipinagmamalaki natin. Tumataas ang ating self-esteem. Lalo na po ang gawa ng Diyos sa buhay ninyo. Wala ba tayo may pagmamalaking gawa ng Diyos sa ating buhay? Wala bang binago ang Diyos, si Kristo, sa atin that we will be able to say sa iyong kaibigan, alam mo, dahil sa Diyos nagbago buhay ko. Saliksik natin mga sarili natin. Wala ba tayong maipagmamalaking ginawa ang Diyos sa buhay natin? Sa kabuhayan, sa kaalaman, sa tinitiran, sa kinalalagyan. Hindi ba kayo umasenso, umunod man lang? Wala bang nagbago sa inyong pag-ugali? Nasukat niyong sabihin sa mga tao, dahil sa Diyos nangyari sa akin yan. Dahil sa Panginoon, nakamtan ko ito. Kung ang ating karanasan, umangat ang ating buhay kahit paano, nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon tayo ng development sa ating buhay. Those are the things na we should be thankful. Pero hindi lang po yun. Kahit walang ganung bagay na may pagsubok tayo, may mga suliranin, huwag kayong makakalimot na magpasalamat sa Diyos. Again, kung yung Kristo na nasa ating puso, as we say, hindi tayo napatino, wala nang pag-asa talaga ang tao ay magbabago. Sapagat ayaw niya. Pero again, magpasalamat tayo sa Diyos. Sabi ng Bible, in all things give thanks. In all things, including bad things and good things. Bad things and good times. Dahil ang pagpuri sa Diyos mula sa puso ay makapangyarihan. Ang lakas ng dating niyan sa Diyos. Ang lakas ng iba yung siglang ibibigay niyan. Ang pagpupuri sa Diyos will infuse the joy. It will help flow the energy mula sa Diyos. Ngunit, kung tayo po ay hindi marunong magpasalamat, we are having difficulty to praise the Lord. It will give us confusion. Pero ang pagpuri sa Diyos, it will help us na matutunan ang maraming bagay. It will help us to stay humble and honoring God. Sa Romans 13:7, sabi ng Biblia, give honor to whom honor is due. Bigay ang parangal sa dapat pagbigyan ng parangal. At salamat sa Diyos, pasalamatan natin siya pag may ginawa siyang isang bagay sa inyo na walang siyang gawing masama. Matutunan natin magpasalamat. Yung ginawa niyang mabubuting bagay, yung magagandang bagay na ginawa niya sa atin, should drive us to thank Him during bad times. Again, dalhin natin ang pag-uusap sa 2 Chronicles 20, verses 1 and 2. Sabi ng Bible, at nangyari pagkatapos nito na ang mga anak ni Moab, at mga anak ni Amnon, pati ang mga anak ng Amonita, na paroon laban kay Jehoshaphat upang makipagbaka. Ang kalabang bansa ng mga Israelites, naganda puntahan si Jehoshaphat para labanan. Ang sabi ng verse 2, na magkagayon nagsiparoon ang iba na nagsipasaysay kay Jehoshaphat na nagsasabi, may lumalabas na isang lubhang karamihan laban sa iyo mula sa dako ng dagat mula sa Syria. At narito sila na nga sa Hasason, Tamar, or Engedi. So mga tao ni King Jehoshaphat nagsabi, boss, may mga paparting na kalaban, ang dami nila. So, hindi to good times. Banta sa buhay nila as a nation. Hindi ka ba magpapasalamat sa Diyos? Mali naman yun, oh, salamat, mayroong lulusob sa amin, wawasakin kami. That is pang-aasar. Pero sinasabi natin, nalaman ni Jehoshaphat, ano ginawa niya? Sabi sa verse 3, at si Jehoshaphat ay natakot at tumalagang hanapin ang Panginoon
At siya nagtanyag ng ayuno sa buong Juda. Sabi niya, Panginoon, salamat po, meron pa kaming time. Lumalapit kami sa iyo. Andun yung damdamin niya na hindi ko iiwanan to ng suko, kundi ilalapit ko sa iyo. Panginoon, salamat dahil meron pa akong panahon lumapit sa iyo. Yung gano'ng halimbawa. So let me say again, try to praise God, magpasalamat tayo, magpuri sa Diyos, huwag kakalimutan, manatiling mababa ang kalooban, nagpapaka sakop sa Diyos, at ano man ang bagay na hindi nagaganap sa atin na maganda, sabihin natin, Panginoong Diyos, tulungan mo po ako. Salamat po, hindi mo ako pababayaan. We have a powerful foe. Meron tayong napakabigat na kalaban, sinasabi ni Jehoshaphat. And tandaan nyo, si Jehoshaphat ay mabuting hari. Mahal niya Diyos. Walang duda. At maraming kalaban, maraming gusto sumira sa kanila. Tatlong malalaking kalaban ang pupunta ron at papatayin sila. Sasakupin. Sa atin din. Meron tayong tatlong kalaban sa ating buhay ngayon. Sin, sorrow, death. Sa sin, andun yung world, sanglibutan, tukso ng sanglibutan, yung udyok ng laman, at yung kayabangan sa buhay. Mga tukso yan, mga kalaban yan, and everyone who lives the Christian life ay talagang kakaharapin ang atake ng tatlong yan. Tatadta rin tayo ng takot, tatadta rin tayo ng pangamba sa kamatayan, tatadta rin tayo ng mga tukso. Powerful foe. Secondly, positive focus. Ano ginawa ni Jehoshaphat? Verse 3. At si Jehoshaphat ay natakot. Normal po yun. Nag-alala siya. At tumalagang hanapin ang Panginoon. Pag mayroong mga suliranin, may mga hindi magagandang bagay na nangyari sa atin, ang iba nagiinom, iba nagigimik, iba punta kung saan-saan. Bakit kaya hindi natin gayahin si Jehoshaphat? Hinanap niya ang Panginoon. He set himself to seek the Lord. So, ang Diyos, hahanapin ko, wika niya, at gagawa kami ng hakbang. So, positive focus. May suliranin, may pagsubok, may pasanin. Ano gawa niya? Diyos agad. Takbo agad sa Diyos. Diyos kagad ang hinanap niya. Hindi beer, hindi baraha, hindi babae, hindi anumang bagay, hindi bisyo. Meron siya suliranin. Ang pinunta niya, Diyos agad. Matthew 6:33, mga kapatid. That verse still works. Seek ye first the kingdom of God. So, pag meron tayong pasanin, dinadala, o may mga nakaabang na mga banta na ikatatakot natin, gaya natin si King Jehoshaphat, hanapin nyo kagad ng Diyos. Panginoon, tulungan mo kami. Proclaimed fasting. Gumawa siya ng desisyon. Tingnan sa verse 3. Nagtanyag siya ng ayuno sa buong Juda. Ang fasting po is you would suppress some desire na iyong sarili, and you will say, Panginoon, pipigilin ko muna itong mga nais ng sarili ko, yung gusto ng lamang ko, at ipagpapasakop ko sa iyo, ipag-aayuno ko sa iyo, hindi ko gaganapin itong mga gusto ng aking sarili, gusto ko yung gusto ko, ang mangyari, yung gusto mo, magfa-fasting ako. So, nag-proclaim siya ng fasting sa buong Juda. Ang sana marinig sa ating Pangulo, mga pinuno natin, na nagbabanggit ba ng mga talata na hindi gagamitin ng Biblia para sa pansarili lamang. Ang sarap madinig mula sa ating mga nasa authority. They would say, mga kababayan, manalangin tayo sa Panginoong Diyos. Humingi tayo ng tawad. Magpakumbaba tayo kay Kristo. Kilalanin siya bilang ating Diyos. Pag natutunan po yan ng mga tao, lalo na ipinroklama ng nasa pamahalaan, naparaking bagay. Mga kapatid, ang Pilipinas po, malaki ang karamdaman. Ang mundong ito ay may sakit. Kinukubabawan ng demonyo at ng karamdamang kasalanan. Iba-ibang nagpapahina. Panahon na ng Pilipinas magbalik sa Diyos. Panahon na pangunahan ng mga Kristiyano ang panunumbalik sa Diyos. It is not that by fasting, parang sinusuhulan natin ng Diyos o binibili natin yung blessing. O Lord, na magfa-fasting ako ha. Kita mo ha, maghihirap ako ng sarili ko ha. Pinahihirapan ko sarili ko ha. Hindi ako kakakain ha, Lord ha.
Hindi ho, kundi, Lord, we will do this for your honor. Gusto kong makita mo, Panginoon, yung aking kalooban. So, we have a positive focus. Nag-fasting sila. Pang-apat, purposeful fellowship. May mga banta, may mga siliranin, may mga pasanin. Siyempre, hindi mawala yung makakasama. Iyakin nyo na kasama nyo, matitino. Tingnan sa verse 4. At ang Judah ay nagpipisan upang humingi ng tulong sa Panginoon sa makatwid bagay mula sa lahat ng bayan ng Judah. Nagsiparoon upang hanapin ang Panginoon. So, 2 Timothy 2:22, sumama kayo sa mga taong tumatawag sa Panginoon out of a pure heart. Hindi may problema ka, may pasanin ka, ang pupuntahan mo yung mga biyasa sa kabulustugan. Ang pupuntahan ay biyasa sa kalokohan. E anong pa ay maibibigay nun? So, nagpisan sila, humingi ng tulong sa Diyos, at sama-sama sila sa buong Huda na nagsiparoon upang hanapin ang Panginoon. Iisang kaisipan. Walang maibibigay na payo ang unbeliever. Walang maibibigay na payo ang mga maling relihiyon. Ang mabibigay ng matinong payo ay mga matinong Kristiyano batay sa kasulatan. Purposeful fellowship. Bawat isa nagdatingan doon, nalaman ng problema. Ano kaya mangyayari sa Pilipinas kung ang ating mga bayan, ang ating mga mayor, ang ating mga barangay chairman, ang mga senador, mga congressman, hindi nagkakampi-kampi para ipagtanggol ng tiwali, kundi magkampi-kampi para sa Diyos, para sa bayan. When we seek the Lord, when we start to love God and obey Him, mga kapatid, ang Diyos nagpapakita. Ang Diyos nagpapahayag. Ipinararamdam niya kanyang presensya. Pag ang bayan niya na tinawag sa kanyang pangalan, 2 Chronicles 7:14, nagkaisa, hinanap ang Diyos. Ang Diyos o kikilos. Kaya ho walang pagkilos ng Panginoon, tinitingnan niya yung effort ng mga tao na futile. Gusto ng Diyos tumawag tayo sa Kanya, magpakumbaba. That's why we need to come to church every Sunday, the best we can, kung walang aberiyang kalamidad, safe tayo, walang disaster, we should go to church, magtipon-tipon, mag-aralan, sapagkat alam natin malapit na siya dumating. So tayo, mga kapatid, ay hinahamon. Have a purposeful fellowship. Let's come together and seek God. Hindi tayo magtitipon-tipon para sa politika, hindi tayo magtitipon-tipon para sa social fellowship lang. Magtitipon-tipon tayo para sa spiritual awakening o revival ng ating buhay. Panglima, prayerful faith. Tingnan po sa verse 5 and following. Si Jehoshaphat ay tumayo sa kapisanan sa harap ng bagong looban. Sabi sa verse 6, O Panginoong Diyos ng aming mga magulang, di ba ikaw ay puno sa lahat ng kaharian? Nasa iyo ang kapangyarihan. So umarap siya. At nanalangin siyang mabuti. Basahin na niyo hanggang verse 13. Alam niyo, ano man ang suliranin meron tayo, hindi ka na dapat talagang sadyang lumapit, hanapin natin ang Diyos ng sama-sama. Tuwang-tuwang tayo sama-sama. At alam niyo, sabi nga ng isang tao, we need to glance at the problem and gaze at God. Sulyapan niyo yung problema, pero titig ka sa Diyos. Huwag ka nakatitig lagi sa problema na wala namang solusyon kang magagawa. Sulyapan mo problema, etong problema, Lord, tulungan mo kami. Glance at the problem, gaze to God. Bakit to? One, He is the sovereign God. Makapangyarihang Diyos. Sabi sa verse 6, sabi ni Josephat, Panginoon, ikaw ang puno sa lahat ng kaharian. Nasa iyong kamay ang kapangyarihan at lakas. Walang makaharap sa iyo. Mga kapatid, taob lahat ang kalaban. Pag si Kristo ang nasa iyo. Walang panama ang sinuman. Sabi ni Josephat, we should have a prayerful faith because our God is a sovereign God. Sa Kanya, ang lahat ng kaharian, siya ang pinakamakapangyarihan. Nobody could stand before Him. There's none who can withstand the Holy Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hindi nagtitipon para sa isang emergency session. Hindi ho.
Walang malaking problema sa Diyos. Panis ang anumang pasanin meron tayo. Ayaw lang natin lumapit. Ilapit lang ho natin. Hindi lang siya sovereign God, He is a steadfast God. Matatag siyang Diyos. Diba sa verse 7, di mo ba pinalayas, o aming Diyos, ang nananahan sa lupang ito, sa harap ng bayan Israel, ibinigay sa binhi? Sabi ni Joseph, Lord, di ba ikaw nagpalayas ng mga tao rito? Kalaban namin, ibinigay mo yung manang ito sa amin. So si Josephat ay naninindigan sa salita ng Diyos. Nanalangin siya sa pangako niya. Mga kapatid, hindi nagbabago Diyos. Ang tao nagbabago, ang Diyos hindi. He is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. Si Kristo ay hindi nagbabago. Mula nung nilikha niya tayo hanggang ngayon, mas minamahal niya tayo, mga kapatid. He is a sympathetic God. Nakakaramdam siya ng nararamdaman ninyo. Hindi kagaya ng ilang tao na paking, tulig, walang pakiramdam, walang pake. Si Kristo mayroong pakialam. Tingnan sa verse 8. Sabi ni Josephat, at nagsitahan sila roon at ipinagtayo ka ng sanktuaryo ukol sa iyong pangalan. Sa verse 9, kung ang kasamaan ay dumating sa amin, ang tabak ng kahatulan o salot o kagutom, kami ay magsisitayo sa harap ng bahay na ito at sa harap mo sapagkat ang iyong pangalan ay nasa bahay na ito. Kami ay dadaing sa iyo, sa aming pagdadalamati, kami ay didinggin mo at ililigtas. So Josephat was telling us, eto pasa namin Lord, ito suliranin namin. Harap kami sa iyo. Sabi niya, iyong didinggin kami at ililigtas kami. Bakit ho? May pakialam mo Diyos sa atin. He is a sympathetic God. If we cry, He hear us, He help us. Sa 2 Kings 20 verse 5, kung na nagkakamali, sabi ng Bible, I saw your tears. I heard your cry. I will heal thee. Nakita ko luha mo. Nadinig ko iyak mo. Pagagalingin kita. Eh yung tatay, nanay, kahit na siguro masama, pag nakitang umiyak yung anak nila, inaaruga, Diyos pa. Sabi ni Josephat, alam ko Lord, didinggin mo kami. Iniligtas mo kami. So may suliran ba kayong dala? Meron kayong pasan? Di ba muna kayo dapat magpasalamat sa Diyos for giving you opportunity to say, Lord, please, help us. He is a seeing God. Nakikita niya, tingnan sa verse 10. At ngayon narito ang mga anak ni Ammon at ni Moab na hindi mo pinalulusob sa Israel nang sila nagsilabas sa Egypto. Kundi kanilang nilikuan sila. Hindi sila nilipol. Sa verse 11, tingnan mo kung paanong sila gumaganti sa amin. Nagsiparito upang palayasin kami sa iyong pag-aari na ibinigay sa amin. Na iyong binigay sa amin. So, nakikita ng Diyos, kumbaga sinabi ni Josephat, pag natingnan nyo nga po yung ginawa ng mga ito, tingnan nyo nga po yung pinagagagawa nila sa amin. There's something about our prayer na nakukuha natin ang atensyon ng Diyos. Pag you focus on what God focuses on, tinatrabaho ng Diyos. Pag nakita ng Diyos, interesado ka sa bagay na interesado siya, uunahin ka niya. Pag nakita ng Diyos na, at alam niya na interesante ka sa mga bagay niya, at pinahalagan mo yung mga bagay niya, inuuna mo siya. Ang Diyos natutuwa. Nagmamanifest siya. Nagpapakahayag siya. So, there's nothing that escapes His notice. Sabihin mo, Panginoon, eto na naman po yung problema ko. Panginoon, eto po yung nangyari. He is also a saving God. Of course, walang duda. He is a saving God. Sa verse 13, at ang buong Huda ay tumayo sa harap ng Panginoon, pati ang kanilang mga bata, kanilang mga asawa, kanilang mga anak. Tapos sa verse 12, sabi ng Diyos, sabi sa panalangin ni Josephat, o aming Diyos, hindi ba tulad sila sapagkat wala kaming kaya laban sa malaking pulutong na ito na para labanan kami. Hindi namin nalalaman kung ano ang narapat namin gawin. Ngunit ang aming mga mata nasa iyo. Ang mga mata namin sa iyo, Lord. At ang Diyos naman na nakakikita sa atin,
nakatingin din sa iyo. Lord, tingnan mo yung problema namin. So He will save us. Sabi ng Bible lang, our eyes should be upon Him. Huwag kayo nakatingin kung saan-saan. Huwag tayong lumiko kung saan-saan. Huwag tayong umasa sa mga ipapayo ng kalikuan. Tumingin tayo sa Diyos. Sabi ni Josaphat, but our eyes are upon Thee. Sa verse 12. So, pag ang Diyos inakita at nadama, tulad ng sinabi ni Josaphat, nagpambaba, lumapit, nag-ayuno, sa kanya nakatingin, not on the basis of the problem, but on the basis of who God is. Panginoon, kami nakatingin sa iyo kasi makapangyarihan ka kaysa sa problemang ito. Kaya nga minsan nabibiro nga at sabihin na lang natin, ikaw problema ka, mas malaki Diyos ko sa iyo. Huwag niyo sabihin sa iyong sarili, napakalaki ng bagyong ito. Kundi sabihin mo sa bagyo, napakalaki ng Diyos ko. Pang-anim, una, sinabi ko sa inyo, we have a powerful foe. Positive focus lang tayo. Proclaim fasting. Purposeful fellowship. Pang-anim, and prayerful faith, prophetic fact. Tiri po sa verse 15. Dinggin nyo, buong Juda at inyong mga taga-Jerusalem, ikaw na haring Josaphat, ganito sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kayong mga takot, mga napaypay, dahil sa malaking karamihang ito, sapagat ang pakikibaka ay hindi sa inyo, sa Diyos. Sinasabi ng Diyos sa atin, yung problema mo, yung pasan mo ngayon, hindi to biro yung problema, pasan mo ngayon, hindi siya yan, akin yan. Akin yan. Ako bahala dyan. Pagkatiwala mo lang sa akin. Akin yan. Kumbaga, sagot kita. Kamagalala, sagot kita. Bisa nasasabi sa atin ng mga tao yun, parating na loob natin eh. O sagot na niya ako, parating ka na, printing ka na. Mga kapatid, Diyos nagsasabi, the battle is not yours. It's God's. The battle is not yours. Sa Diyos. So kung pipilitin mong magpadaig sa digmaan o pasahan o suliranin, inaasar mo Diyos niyan. Sinabi ko na kasi, ako bahala dyan eh. Eh pilit mong kinukonsumi sarili mo, di sige, bahala ka na dyan. Tayo rin po ang talo. The battle is not yours, sabi ng Bible, sa verse 12, it's the Lord's. Pampito, potent force. Hindi natin babasahin isa-isa, pero ang pinakamabagsik ko na pinakasusi para tayo ay ma-unlock sa suliraning ito, makawala, ay papuri sa Diyos. Tini po sinabi sa 17, kayo hindi magkakailangan na makapaglaban sa pakikipagbakang ito, magsilagay kayo, magsitayo kayo matatag, tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kasama ninyo. Huwag kayong mga takot, maglipaypay. Bukas, magsilabas kayo laban sa kanila, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo. Yung sinabi ng Diyos na ako bahala dyan. Sagot kita. Ako bahala dyan. Ang bahagi po ng tagumpay, mga kapatid, ay magbigay tayo papuri sa Diyos. Verse 19. At ang mga Levita, sa mga anak ng mga Kohita, at sa mga anak ng Koraita, magsitayo upang purihin. Tumayo kayo para purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ng totoong malakas na tinig. Lakasan niyo papuri sa Diyos. Ibig sabihin sa buhay natin, damihan natin ang papuri, pasalamat. Ang daming magagandang bagay ginawa ang Diyos sa atin. Pasalamatan natin, papuri natin ang Diyos. Huwag tayo nangungusumi sa mga malilit na mga bagay na tayo naman din madalas sa may kasalanan. Pero sa mabigat na suliranin na hindi kayo may dala, ang Diyos ang lalaban para sa iyo. So we need to learn to praise God sa ating problema. If we cannot praise God sa gitna ng suliranin, we will live the life full of chaos. Praise is faith expressing itself. Mabuhay tayo
na nagpapasalamat, nagpupuri, pinararangalan ng Diyos. Ang petition, lagi nagsasabi ng please. Lord, please. But praise will say, thank you. So praise says, thank you, Panginoon, sa mga dumarating na suliranin. At whenever we praise God, whenever we honor Him, God shows up. Nadadama mo, Diyos. I hope you would really feel His presence. Ang Diyos po ay okupado ng papuri ng tao. At again, praise infuses the energy mula sa Diyos. Dumadaloy ang lakas, ang biyaya, ang tatag sa ating isipan. Nalagpasan niyo yung mga pagsubok dati. Ngayon pa ba kayo hinto? Praise infuses the energy. Pinadadaloy ang biyaya at ang lakas ng loob. Praise confuses the enemy. So pagka mayroon kinadaramang samang bagay, hindi tama, pabigat, pagsubok, purihin niyo Diyos. At ang pupuri sa Diyos, nililito ang demonyo, nililito ang suliranin, at ang magkakalaban ay nalalayo. Tinipo sinabi sa verse 22, 2 Chronicles 22, pag nagpuri sila sa Diyos, yun yung sabi ng verse 22. At nang sila'y magsimulang magsiawit, magsipuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga pang-ambush laban sa anak ni Amnon, ni Moab, bundok ng Seir, nagsiparoon laban sa Judah. At sila'y nangasugatan. When we praise God, the Lord will fight for your battle, at yung mga kumakalaban sa iyo, ia-ambush ng Diyos yan. Sa verse 23, sapagat ang mga anak ni Amnon at ni Moab ay nagsatayo laban sa mga taga Seir upang iubos na magsipatay at lipunin sila. Ano sila makatapos sa mga taga-bundok. Bawat isa'y tumulong na lumipol sa kanila. Yung magkakakampi, naglaban-laban. Yung mga nagkasundong pahirapan ng Jehoshaphat at yung kingdom ay nilabanan ng Diyos. Siya mismo nagsugatan sa isa't isa. Mga naninira sa inyo at kakampihin yung mga naninira na yan. Mamaya-maya sa dalawang mag-aaway. Huwag niyo patulan. Natanda yun, sabi ko nga sa isang post. May mga tao kahit ano mabuti mo gawa, wala sila nakita mabuting gawa mo. Kahit anong gawa mo maganda sa kanila, hindi nila nakikita yun. Wala sila nakitang matinukang ginawa. Sabi nga nung post pag nakita mo yung ganong taong walang makita na mabuti kang ginawa sa kanya, lapitan mo at sabihin mo, akbayan mo, sandi, bulungan mo sa tenga. Wala kang nakita mabuting gawa. Ako sa iyo, alam mo kapatid, ang hirap mabuhay ng isang bulag. Kaya wala makita, bulag ka. Tulig. Ang pagpupuri, it fractured the unity ng enemy. It formulates the unity of the believer. You praise God and you thank Him. At ang Diyos kikilos. Pangwalo, provided fortune. Ito. So, nagkaroon na sila ng napakaraming tagumpay. Nanalo sila. Ano po sabi sa verse 20? Tinan nyo ha? 2 Chronicles 20:20. At sila nagsimbang umaga sa kinaumagahan, kapatay na kalakalaban. Nagsilabas. At habang sila nagsisilabas, si Jehoshaphat ay tumayo, nagsabi, digin ninyo ako, O Judah, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoong niyong Diyos. Kayo'y matatatag. Trust Him, and you will be established. Ano sabi ng Bible? Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, giginawa kayo. Minsan, mas pinakaigingan pa natin ng maling aral. Yung mga nangangaral sa radyo na mali, nangangaral sa TV. Pakinggan niyo, pastor niyo. Matinong pastor. Sabi ng Bible, and you shall prosper. Pakinggan niyo, ipinapahayag sa inyo ng lingkod ng Diyos na matino. May mga loko-loko kasing lingkod ng demonyo Lingkod na ng demonyo, loko-loko pa. Yung mga nagpapapost ng mga kaistupidan sa social media, lingkod daw ng Diyos. Lahat ng himutok, inilagay niya ran. Wala talagang makakitang mabuti ang taong bulag. Ang kailangan niya, paningin. Hindi niya kailangan ng liwan, ang
Liwanag. Pero pag nakinig kayo sa propeta ng Diyos, sa lingkod ng Diyos, na matino, sabi ng Bible, you shall prosper. Ang sinasabi po natin mga kapatid, the enemy will be destroyed by the Lord. Problema niya yun. Huwag niyong pakailaman. Isumbong niyo lang sa Diyos. They obeyed the message and they began to believe God at pinuri nila ang Diyos. The enemy was confused at lahat ng yaman nila, ng kalaban, napunta sa kanila. Okay? So sa pagtatapos natin, nagkaroon sila ng peaceful fortune. Tipo sa verse 30. Ang dami nilang na tinamo. 2 Chronicles 20 verse 30, sagay ang kaharian ni Josaphat ay natahimik sapagkat binigyan siya ng kanyang Diyos ng kapahingahan. Natahimik ang buong bayan sa katahimikan at kapahingahan. Hindi dahil sa si Josaphat ay minahal ng kanyang kaaway. Hindi, kinamumuhian nga siya. Kaya nga gusto siyang patayin eh. Hindi lahat ng tao mamahalin ka. Lalo yung pastor na diretso. Hindi ho. Kamumuhian talaga tayo. May mga nananalangin na mamatay na ako eh. May mga nananalangin nga na sana tama ng kidlat. Yung mga pastor na kagaya ninyong pastor. Pero alam nyo, dahil sa Diyos ay mapakabuting kakampi natin, pinatahimik sila. Ano sabi ng Bible sa Proverbs 16:7? Pag ang lakad ng tao nakakalugod sa Diyos, pati kaaway niya, patatahimikin ng Diyos. Tandaan niyo po, pumapatay po ang Diyos ng kalaban. Wala siyang kinukonsinting alikabok, mikrobyo. Pumapatay ang Diyos ng kalaban. Kaya mabuti pang kampihan niyo na Diyos. Huwag natin siyang kalabanin. At kay inam na ang mundo'y nagkakagulo. Hindi kayo sumasalo. Hindi tayo nakikiisa. Dagdag kaguluhan. Magdagdag tayo ng pangkapayapaan. Kung nagkaguluman sila, bahala sila sa buhay nila. Ayaw nila sa Diyos. But, sa kaguluhang meron sila, ayaw lumapit sa Diyos, ang sagot, si Kristo pa rin. May isang bata, galing sa church, umuwi sa bahay, kinausap ang tatay niyang backslider. Ang nanay niyang backslider. At sabi ng bata, nanay, tatay, sabi ng teacher ko, ang Christian daw, anak ng Diyos. Ano po ba yung Christian? At sabi ng nanay, tatay niya, Christian anak, matino ugali, maayos, sinusunod ng Diyos, matapat sa Diyos. Ang Kristiyano, hindi gumagawa ng pang-api sa kapwa. Ganun po ba? Sabi ng bata, nakakita na ba ako nun? Sana makita ng mga tao yung sinasabi nating Kristiyano. Hindi sa kapitbahay. Makita nila dito. Makita nila sa atin. So kung meron man tayong dalang pasanin, may mga pagsubok, may mga nakaabang na bantaan naman, learn to see na yung mga satanic opposition or opportunity to thank God. To seek Him more. To ask for His help. Expect God to send confusion sa mga nagpaplano ng masama sa iyo. And then get ready for the blessing. Minsan, sabi nga the biggest battle, hindi binibigay ni Diyos sa mga pipitsuging sundalo. The biggest battle are given to those well-trained, high-end na mga sundalo niya. Pagkatapos ng pagsubok, may pagpapala. Sabi ng lolo sa apo niya, tungkol sa ministry, alam mo, apo, may dalawang klaseng tao sa ministry. Sino po yun? Those who do the work and those who take the credit. Ang payo ko sa iyo, doon ka sa unang grupo. Do the work kahit walang credit. Hayaan mo na silang sumikat. Hayaan mo na sila ang maging bida. Just do the work. Isang Kristiyano na may edad na at nagkaroon, senior siya actually, na mayroon siyang cancer sa dila. Pa-check up siya, bad news, kailangan siyang operahan
at pag inopera siya, hindi tiyak kung hanggang kailan siya gagaling. Eh dila, paano siya makakanta? So sabi niya, Diyos Doc, willing ako magpa-opera at kung gagaling naman ako, okay lang. Pero hindi kagad ako gagaling ng ganun kabilis. Oo. So nakakalungkot. Okay, so Doc, ganito na lang. Kahit hirap na hirap ang pag-awit ko, meron ako isang hiling. Aawit muna uli ako. Eh di ba hirap ka naman kumanta? No, basta aawit muli ako. Bago mala ako mawala ng boses, aawit uli ako. At yung awit niya, ito lyrics. Awit ni Isaac Watts. Ang sabi niya, I'll praise my Maker while I have breath, even when my voice is lost in death. So, ang ating mensahe, ano man problema meron ka, pagsubok na meron ka, ano man banta naramdaman mo. Again, sabi ng 2 Chronicles 20:12, the battle is not yours, it's the Lord's. Salamat sa Panginoon, tulungan tayo ng Diyos na maging matibay, matatag. Let's have that twin attitude, petition and praise, and God will bless. Ingat po tayo lahat. And God bless us all. Until next time, see you Sunday. Salamat po.